Pasok na tayo. Diba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kumusta? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta bro? Narisip mo? Pocholo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kamusta? Pocholo. Salam si Pocholo pumasok oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhang pangbato ng Rauda. Mukhang nabibisi ka. Sila, presidente ako, brother. Nang ano? Presidente na ako ngayon, hindi ako busy, presidente. Nako. Busy talaga. Ate Manong. Tayo natin si Abolit. Si Stan. Mukhang kumakain ka pa swarto ah. Sana all maraming pagkain. Kain pa nga siya. Lang to, bihira lang kung mangyari ito. Kung magluluto ko. Puro order sa labas, bro. Masya Allah. Oo, yan yung problema ko. Yung Sabihan mo ako bago ka umuwi para may bibigay ako sa yung regalo. Yeah, Abdussalam. Abdul Salam Mapi Kalam. Yes, Mapi Kalam. Oh, panahon? Isada. Wala yung break. You can know. Yeah, Abdussalam. Ayun, nandito pala si Pocholo. Maglalaro pa bukas. Alin, chess? Lalaro kami ng basketball kala Bro Khalid. Oh, hayos ah. Saan banda yun? Dahil college. Punta ako. Kasama namin sila Jackson. Viking. Sila Ibrahim. Maglaro ng Jackson? Mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung Jackson. Saka, chess. Nandun din si Jacob. Mga malulupit. Mga malulupit na maglaro mga yun. Umalis yung isa. Sino? Yan si Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayo lahat? Alhamdulillah. Mabuti po. Naghihintay ako ng link. Kanina lang pala na-send. Kung hindi lang ako nag-read ng message, mashallah. Nandun sa, Ustad, WhatsApp, nilagay ko. Sa messenger kasi ako umaasa na, bumukas. Kasi I'm using my laptop. Mashallah. Ilan na tayo dito ngayon? Siyam.
Ano ba yung last news Ustad? Kasi di ba nawalan kami ng ano, nawalan ako ng ba to, ba to, yung internet. Parang dito sa akin, page 30. Anyway, At bago sa, ang lahat mga kapatid, bago ko makalimutan na inaanyahan ko yung mga brothers dito na hindi ko pa friends sa Facebook. Marami po akong paliwanag hinggil sa tauhid na araw-araw ay naglalaan tayo ng oras sa Facebook. Mangyari po ay magbasa-basa po kayo doon. Yung hindi pa naka-add friend kasi full yung aking friend list, pwede naman po kayo mag-follow para nang sa gayon ay hindi kayo ma-absent sa mga post na mahalagang usapin sa tauhid. At kung sakali man na meron din kayong mga questions, paglilinaw sa mga bagay-bagay, maaaring may nabasa kayo na paliwanag na naibahan kayo, pwede kayong mag-clarification sa atin. Inshallah. Ang pangalan ko sa Messenger or sa Facebook ay Abu Aliman. Hanapin nyo lang, Abu Aliman. yan na yung ano yun Ustad, di ba? Yung bago yung profile. Oo. Yan na yun. Ustad, Mm-hmm. bakit hindi ka gumagawa ng video? Hindi ako gumagawa ng video. Kasi nandito tayo sa internet section. Ustad, Kung bakit hindi ka saan, gumagawa ng video? oo, napakatahimik po dito sa office namin. Kumbaga, may ingayan yung mga kasama ko pagka nagsalita ako ng madalas. Nawala tayo doon sa Joliet section na araw-araw silang ganon. Maingay Ustad. Sa babanda yung opisina niyo Ustad, diyan sa may kabila. Oo, dito sa may kabila. Bali, tayo ngayon yung Mushrif advisor ng mga daiya natin o mga agent natin dyan sa Pilipinas. Sa atin sila nagre-report. Sayang Ustad, dapat meron din kayo tuwing Friday, no? Wala naman kayo, nandun kayo sa kabila. Wala ka kasi Ustad eh. Anyway, inshallah may kapalit naman na biyaya ng Allah nandito online. Video Katulad dyan, wala siya. Nagtatrabaho, naririnig. Tignan yan si Jacob, tahimik si Jacob. Pero kung medyo may katamaran sa pagbabasa, I think merong apps na binabasa niyo yung post. May ganun. Anong page tayo? Ito ba? Nakala 30. Sa 30 Ustad, 30. Natapos natin to. Page 30 yung nawalan ako ng connection. 30. So, kainaman, kagandahan ng da'wa sa tauhid. Nakuha natin to. Okay, so magsisimula na tayo dito sa kaniyang pagpapaliwanag sa Pillars of Faith. So, ito, nakuha natin tong. So, ngayon, papasok tayo ngayon sa Al-Imanu Billah. Unang haligi, Pillars of Faith. Haligi ng pananampalataya, which is, ang unang haligi ay ang pananampalataya sa Allah. Okay. So, I think dito tayo. Tama? Yan na Ustad. Yung sa kasi 30 yung nawalan ako ng Nakikita nyo yung share natin? Okay Ustad, nakikita. Naka-share ba sa inyo? Hindi. Yung na yan, yung unang haligi. Naka-share po Ustad. Okay. So, Naka-share Ustad, naka-share. Yung pinakahuling page natin, ang babasahin natin, yun yung screenshot nyo at i-post nyo doon sa WhatsApp nang sa gayon ay alam natin kung ano yung huling binasa natin. So, magsimula na tayo. Basta yung nawala Ustad, nawala na. Nawala ng signal noon sa page 30. Yun yung kami.
Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-aslul awwal al-imanu billah. Ang unang haligi sa ating pananampalataya ay ang paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Sabi ng ating may akda, qala al-muallif hafizahullah, at ito ang pundasyon at pinagmulan ng paniniwala at nangangahulugang ito ng matibay na paniniwala na ang Allah ang Panginoon at hari ng lahat ng bagay at siya lamang ang tagapaglikha, ang tagapamahala ng buong sansinukob at siya lamang ang karapat-dapat sambahin na nag-iisa, walang katambal at bawat sinasamba bukod sa kanya ay walang kabuluhan at ang pagsamba dito ay walang kabuluhan. So meaning to say, sinasabi ng ating may akda na ang unang haligi na ito, yung paniniwala sa kaisahan ni Allah, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng haligi. Kasi ang mga kasunod nito, tulad ng paniniwala sa mga anghel, sa mga sugot propeta, sa mga banal na aklat, sa araw ng paghukom, sa tadhana, ay under sila lahat sa unang haligi na ito. Na yung nangangahulugan na hindi oobra, hindi epektibo, hindi magiging tama ang iba pang bahagi ng pananampalataya kung hindi muna ito mauna. Kasi ito yung susi ng ating pagpasok sa pananampalataya na ikaw ay sumaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tinatawag natin na shahadatain. So ito yung kauna-unahang pundasyon. Bro, may tanong kaya? Bro, paki-mute yan bro. Bro, Abdul Salam. May nagtatanong? Okay. Bro, Abdul Salam. So yun yung una nating tatandaan dito. Sinabi ng ating Mekda na ito ang Asasul Aqidah. Ito yung pundasyon ng pinagmulan ng lahat ng paniniwala na ito ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang kahulugan daw nito ay matibay na paniniwala ng Allah ang Panginoon at hari ng lahat ng bagay. So, pag sinabing matibay, hindi ito pinapasukan ng doubts. Sa Arabic na tinatawag na shak. Pag sinabing doubts, yung hindi ka sigurado. Halimbawa, hindi pwede na isang tao ay matawag na Muslim kung meron siyang pagdududa, meron siyang katanungan, hindi sigurado sa kaloob-looban ng kanyang puso kung si Allah ba ay umiiral, totoo, kung si Allah ba ay tunay na nag-iisa. So, once na meron pang doubts, pagdududa sa kanyang puso ay hindi pa pumasok sa kanya ang unang haligi na ito. Yan ang ibig sabihin ng matibay na paniniwala. Matibay means walang nakahalong pagdududa. Okay. Na si Allah ang Panginoon at hari ng lahat ng bagay, lahat ng sansinukob, lahat ng nilalang maliban sa Kanya, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita, silang lahat ay Panginoon at hari ng siya ang kinikilalang Panginoon at hari ng lahat. Okay. At siya lamang ang tagapaglikha. So, yung mga katangian ng Allah, tagapaglikha, tagapamahala, may kapangyarihan sa lahat. So, lahat ng ito ay sa kanya lamang naaangkop. At siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Ito yung tinatawag na Tawhid al-Uluhiyah, ang kaisahan ng Allah sa pagsamba sa Kanya. So, lahat ng bagay na nagpapasamba mula sa mga Diyos-Diyosan, mula sa mga anito, sa mga ribulto, santo, mga aulia, lahat ng yan ay mga tinatawag na batil. Lahat ng ito ay walang kabuluhan, walang saysay, hindi katanggap-tanggap. So, lahat ng yan ay batil. Okay. So, yan yung unang haligi ng pananampalataya. Na maniwala tayo sa kaisahan ni Allah, sa kanyang rububiyah. Ibig sabihin, pagka-Panginoon.
Pangalawa, maniwala tayo sa kaisahan ni Allah sa kanyang uluhiyah, pagiging pagka-Diyos na sinasamba na wala ng kapantay, katambal, kawangis, kahalintulad. At paniniwala sa kanyang mga names and attributes na wala siyang kahalintulad rito. So, yung tatlong bahagi ng tauhid, kapag ito ay nasa atin, yung tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, na siyang pinaliwanag natin kamakailan lang, ay siya ang unang haligi ng pananampalataya. So, para ulitin natin, in short, para masamaray natin, kung ang isang tao yumakap sa Islam at naintindihan niya, naunawaan niya yung puntong ito, na siya ay kumikilala sa pag-iiral ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapaglikha, tagapamahala, tagapagtustos, bilang Diyos na natatanging sinasamba at wala ng ibang karapat-dapat na sambahin maliban sa Kanya, at naniniwala siya sa Kanyang mga names and attributes, mga magagandang pangalan at katangian. So, therefore, meron siyang tinatawag na unang haligi ng pananampalataya, al-imanu billah. Okay. So, ano ang mga dalil hinggil sa bagay na ito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Ibig sabihin, yan ay sapagkat ang Allah, siya ang katotohanan. So, kabilang sa pangalan ng Allah ay Al-Haq, ang katotohanan. At ang anumang kanilang tinatawagan, dinadalanginan, sinasamba bukod sa Kanya ay batil, kabulaanan. At sapagkat ang Allah ang kataas-taasan, ang dakila. So, yan yung unang dalil. Lahat ng bagay ay kailangang ibasura. Lahat na nagpapasamba, nagpakilala mula sa mga tagot na sila ay mga nagpapasamba na nasisiyahan na sila ay sinasamba ng iba, so sila ay kailangan natin itong itanggi upang sa gayon ay mapasa atin ang unang haliging ito, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ating mayakda, at siya na Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaluwalhatian ay sa kanya, ay nagtataglay ng mga katangian ng ganap na kagandahan at mga tanda ng kamahalan, malayo sa lahat ng pagkukulang at kapintasan. Pag sinabing malayo sa lahat ng pagkukulang at kapintasan, mga kapatid, ito yung mga katangian na minsan ay hindi naunawaan ng mga non-Muslims, lalo na sa mga kakristyanuhan, mga kababayan natin. Kailangan nating ipaunawa sa kanila na bilang tunay na Diyos ay wala siyang katangian ng pagkukulang at kapintasan. Kabilang rito yung kapintasan na yung kanilang iniuugnay sa Kanya na siya raw ay napagod sa paglikha ng langit at lupa at nagpahinga, o kaya nagsisi, o kaya ay dumadami, o kaya ay may pangangailangan kaya siya ay nagkatawang tao, at iba pang mga kapintasan, mga katangian na nangangahulugan ng pagkukulang. So, lahat ng katangian na may pagkukulang, may kapintasan, ito ay dalisay sa Kanya. Malayo rito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng ating mayakda. At ito ang tauhid, ang kaisahan sa tatlong uri nito. Tinatawag natin kanina, tauhidul rububiyya, na ibig sabihin ay kaisahan ng pagkapanginoon, tauhidul uluhiyya, ay kaisahan ng pagka-Diyos na sinasamba, and then yung huli, pangatlo, at tauhid asma wa sifat, na ito yung kaisahan ng mga pangalan, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangalan at katangian kung saan wala siyang kawangis. Okay, so dumako tayo sa unang bahagi ng tauhid, tinatawag na tauhid o rububiyya. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng ating may akda, فأما توحيد الربوبية فإنه الإقرار بأن الله وحده الخالق للعالم وهو المدبر المحيي المميت وهو الرزاق القوة المتين. So, ibig sabihin, tungkol naman sa Tauhid Rububiyya, ang ibig sabihin nito ay ito ang pagkilala na ang Allah lamang ang tagapaglikha ng mundo. Lahat ng mundo, lahat ng planeta, lahat ng nilalang. At siya ang tagapamahala, ang nagbibigay buhay, ang nagbibigay kamatayan,
at siya ang tagapagbigay ng panustos, ang may kapangyarihan, ang matatag. So, ito yung ah, mga katangian na papasok sa tinatawag na ar-rububiyyah, pagiging pagka-Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sabi ng ating mayakda, ang pagkilala sa uring ito ay nakatanim sa likas na katangian ng tao. Halos walang sino man sa mga bansa o mga komunidad, sa mga umma na mga nagdaan ang sumasalungat dito. So, ang paliwanag dito, ibig sabihin nito, basta't ang tao, ganito yun eh, ang tao ay nahati sa dalawa. Unang uri ng tao ay naniniwala sa pag-iiral ng Diyos. Pangalawang uri ng tao ay hindi naniniwala sa pag-iiral ng Diyos. Okay, yung unang bahagi ng mga tao na naniniwala sa pag-iiral, ito yung mga tao na binabaan ng kapahayagan. Sila yung mga ahlul kitab. Pag sinabing ahlul kitab, sila yung tumanggap ng mga divine revelations mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga mula sa mga nauna hanggang sa kasalukuyan. Mga Hudyo, Kristiyano at tayo bilang mga Muslim. Lahat tayo ay tumanggap sa kasulatan. So dahil dito ay naniniwala tayo sa pag-iiral ng Diyos. Meron tayong Diyos na kinikilala. At least meron tayong pinaniniwalaang umiiral na Diyos na tagapaglikha. So, ito yung unang uri ng tao. Pangalawang uri ng tao ay mga taong hindi naniniwala na may Diyos, may umiiral na Diyos. Sila yung mga mulhidun, sila yung mga atheist. Ito yung mga atheista na kung saan ay pag tinanong mo, ang kanilang paliwanag rito ay ang lahat ng bagay ay nagmula sa tinatawag na yung kanilang teorya na Big Bang. At doon daw nagsimula ang mundo, tapos ang isang bagay ay nalilikha dahil sa isang bagay. So on so forth. So dumami yung mga bagay-bagay sa kapaligiran dahil daw sa ganoong teorya. So sila yung mga taong hindi naniniwala sa pag-iiral ng Diyos. So ngayon, sinasabi ng ating maekta, ang lahat ng tao basta't kumikilala sa nag-iisang Diyos ay naroon sa Kanya. Ibig sabihin, likas sa Kanya ang katangiang ito na pagtanggap, pagkilala sa Tauhid ar-Rububiyyah. Okay, ano ang mga dalil? Narito yung mga dalil. Gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. O Muhammad, kung ikaw ay sila ay yung tatanungin kung sino ang lumikha sa kanila, katiyakan sila ay magsasabing ang Allah ang lumikha sa amin. So sa time ng mga Quraysh, sa mga Asrul Jahiliyyah, time of ignorance pa, kung tatanungin mo sila kung sino ang naglalang sa kanila, kinikilala pa rin nila na si Allah. Gayon din ang mga Kristyanuhan, kahit yung mga Arabo na mga Kristiyano, pag tinanong mo kung sino lumikha sa kanila, sasabihin nila ang Allah. At yung mga Kristiyano sa atin, sasabihin nila ang Diyos. So, yun yung literal na kahulugan ng Allah. So, lahat ng yan ay naniniwala rito. Okay, ano pa ang dalil? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna khalaqahunna al-azizul alim, na kung saan ay pag sila ay yung tatanungin, o Muhammad, sino ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, katiyakan sila ay magsasabing ang ganap na makapangyarihan, ang maalam, ang lumikha sa kanila. So, ganito, lahat sila ay hindi uh, sasalungat sa pangungusap na ito. Lahat sila ay umaamin dito. Ano pa ang dalil? Sinabi ng Allah, Qul man rabbus samawati saba wa rabbul arshil azim. Sayaquluna Allah. Sayaquluna lillah. So, pag tinanong mo sila, Muhammad, sabihin mo Muhammad, ang Panginoon ng pitong kalangitan at ang Panginoon ng dakilang trono, yung Arsh. So sila ay sasabihin nila sa Allah. So siya ang nagmamayari ng lahat ng ito. So inaamin din nila ito.
So, yan yung mga basehan, mga pruweba, dalil na ang lahat ng nilalang basta't umiiral, naniniwala sa pag-iral ng Diyos ay naniniwala na si Allah. Okay, sabi ng ating mayagda. At ito ay marami sa Quran. So, napakarami pang dalil na hindi niya binanggit. Binabanggit ng Allah tungkol sa mga musyrikin, mga nagtatambas sa pagsamba na sila ay kumikilala sa Allah sa kanyang pagka-Panginoon at pag-iisa sa paglikha, pagbibigay ng panustos, pagbibigay buhay at pagbibigay kamatayan. At walang tumanggi sa tauhid rububiyya at walang tumanggi sa Panginoon, pagka-Panginoon, maliban sa kakaunting mga kakaiba sa sangkatauhan na nagkukunwaring tumatanggi sa Panginoon. Gayong kinikilala nila siya sa kalibuturan ng kanilang mga sarili at sa kailaliman ng kanilang mga puso. At ang kanilang pagtanggi sa Kanya ay dahil lamang sa pagmamataas. So, sinasabi ng ating may akda, kahit mismo yung mga nagsasabi na sila raw ay hindi naniniwala sa kaysa ni Allah, so, inaangkin nila yon hanggang sa kanilang pananalita lamang. Pero sa deep inside, sa loob ng kanilang puso, alam nila na sila ay kumikilala sa likas na kanilang pagkakalikha sa kanila dahil ito yung fitra na meron sila. Na sila ay naniniwala na mayroong lumikha sa kanila. So, ang pinaka-pruiba rito, halimbawa, kapag ka ang isa sa kanila ay nagkasakit at wala na siyang mapupuntahan na solusyon, wala siyang mapupuntahan doktor, so tumatawag siya sa langit. So, babalik siya doon sa kaniyang likas na pagkalikha, yung tinatawag na fitra. So, gayon pa man, sa kabuturan ng kanilang puso, ito'y kanilang itinatago, no? Pero alam nito ng kanilang mga sarili. Gaya ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Paraon, si Firaun, na kaniyang sinabi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nung si Firaun kaniyang sinabi, o mga bantog ng namumuno, wala akong nakikilala sa inyo na may ibang itinuturing na Diyos bukod sa akin. So, ganito yung pakilala ni Firaun sa kanyang mga kasundaluhan at sa kanyang mga ministro, sa kanyang mga ministro. So, nagpapanggap siya, no? Mamaya babasahin din natin dito, sasabihin din ng may akda kung ano yung dalil na sa kabuturan ng kanyang puso, alam niya yung katotohanan. Pagpapanggap lamang ito. Kinausap sa ni Musa alayhi salam. Sabi ni Musa, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Kapayapaan ay sumakanya sa kanyang sinabi ni Musa alayhi salam. Si Musa ay nagsabi, katiyakan, nababatid mo na walang ibang nagpahayag o nagbaba ng mga ayat. Kapahayagan na ito maliban sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan bilang malinaw na katibayan. So sabi ni Musa, alam ko na alam mo, Firaun, na itong pinahayag na mga tanda ni Allah, mga ayat ng Allah, ay walang may kakayahan magpababa nito maliban siya na Panginoon ng kalangitan at kalupaan. Okay, kwento pa sa atin ng Allah. Ganito. Ito yung expose. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kanilang tinanggihan ang mga ito, sanhi ng kamalian at pagmamataas at katigasan ng loob. Samantalang ang kaibuturan ng kanilang mga sarili ay umaayon dito. So, kita nyo? So, sinaksihan ng verse na ito na pagpapanggap lamang ni Firaun yun. At yung iba pang hindi naniniwala sa pag-iiral ng Diyos. Kasi ang totoo niyan, alam nila sa kaloob-looban nila kung ano yung katotohanan. At hindi sila nagbatay sa kanilang pagtanggi sa anumang katibayan. Bagkus, yun ay pagmamataas lamang mula sa kanila. Ano yung dahilan? Kahit yung iba ay hindi naniniwala.
So, sabi ng ating may akda, malinaw dito sa verse na ito na kapag ka ang isang dinadaawahan mo, meron kang kausap na non-Muslim at naging maliwanag lahat sa kanya, dalawa lang ang kahinatnan. It's either susuko siya, magsasyahada siya, o kaya tatalikod siya, tatanggi siya, pero alam niya na tama yung mga pangaral at mga sinasabi mo sa kanya. Ano yung dahilan kaya hindi siya nagsyahada? Maaring ito ay dahil sa kanyang pagmamataas o kaya sa katigasan ng kanyang loob o dahil sa kanyang kamalian. Isa-isahin natin. Halimbawa sa kanyang kamalian. Ang tinutukoy rito yung kanyang lifestyle na nakasanayan. Hindi ba't minsan may na-encounter tayo na non-Muslim na Kristiyano, pagkatapos nating paliwanagan ng Islam, sasabihin niya sa atin na, bro, alam ko naman lahat ito maganda. Lahat ng katuruan ng Islam ay napakaganda. Pero dahil so doon, nagsisimula na yung kanyang mga alibay. Halimbawa, mayroon siyang bagay na hindi maiwan-iwan. Maaring ang kanyang kayamanan, maari ang kanyang Magulang, Ustad, kapangyarihan. magulang. Kulang. So, ito yung mga bagay na pumipigil sa kanya. O kaya naman, yung kanyang mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan na yun? Nasanay siya sa pag-inom ng alak, hindi niya maiwan-iwan yun. Nasanay siya sa droga, nasanay siya sa mga babae, lahat ng mga matinding ipinagbabawal sa Islam na alam niya na ito ay ipinagbabawal sa Islam, kaya hindi niya ito matatanggap. So, isa yun sa Islam. Okay. Yung pinakamatindi, ito yung wauluwan, ibig sabihin ay dahil sa pagmamataas. So, alam natin na ang ibig sabihin ng Islam ay alistislamu lillah, ito yung totally submission, ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kaisahan ni Allah. So, hindi niya kayang sumuko dahil sa kanyang pagmamataas. Katulad halimbawa ni Shaitan, si Iblis. Si Iblis, nang siya ay likhain ni Allah, pinakamaalam siya sa mga anghel. Walang hihigit sa kanya na maalam at special mula sa pagkakalikha sa kanila, no? At dahil hindi siya anghel, kabilang siya sa mga jinn na nilikha mula sa apoy, and then although binigyan siya ng katangian na namumuhay, umiiral kasama ang mga anghel, so isang utos lang ang kanyang sinuway dahil sa pagmamataas na ito na hindi niya nagawa at nakayanan na magpatira pa kay Adam alayhisalam. So tumanggi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuway siya ng tuluyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Although alam niya yon kung sino yung nag-utos sa kanya, kung gaano yung kapangyarihan ng Allah, hindi niya kayang labanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero ganun pa man dahil sa pagmamataas. Kaya mga kapatid, itong pagmamataas na itong pinaka-karumal-dumal na kasalanan dahil ito ay nagdudulot sa tao ng shirk, ng pagtatambal kay Allah, sa kapangyarihan ng Allah, sa kadakilaan ng Allah, sa pagsamba sa iba, bukod kay Allah at iba pang mga bagay na ikakalabas sa Islam. So dahil sa pagmamataas. So yan yung pinaka pangulo ng lahat ng mga kasalanan, itong pagmamataas. So sinasabi sa atin ng ating may akda na maraming dahilan kaya't ang tao ay hindi siya makatanggap ng katotohanan. So ito yung mga bagay na sabi niya. Okay. Pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, binasa niya yung verse na sinabi ng Allah, at sila, ito yung mga di naniniwala, ay nagsasabi, wala nang iba pang buhay maliban sa aming kasalukuyang buhay sa mundong ito. Kami ay mamamatay at kami ay mabubuhay at walang makasira sa amin maliban ang panahon. At tunay nga na si Allah ay walang kaalaman tungkol dito. Sila ay nag-aakala lamang. So,
ah, dito sa verse na ito ay ini-expose ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano yung sinasabi, paniniwala ng mga taong ito, ng mga ateista. Sinasabi nila na ang buhay dito sa mundo ay ah, walang buhay sa kabilang buhay maliban dito sa buhay sa mundo. No? Wala nang iba pang buhay na umiiral na pagkatapos ng kamatayan. Kaya yung iba ay kaya ang katwiran nila dahil diyan ay nagpapasubsob sila sa makamundong bagay. Walang nakapipigil sa kanilang ginagawa nila ang lahat ng kanilang naiisip dahil wala silang iniisip na kabilang buhay. Kung si Allah nga ay kaya nilang itinanggi, so mas madali sa kanila na itanggi nila yung ibang mga haligi ng pananampalataya. Yung bilang rito, yung paniniwala na mayroong paraiso at mayroong impyerno na umiiral. Ayon sa kanila, wala nang iba pang buhay maliban sa buhay dito sa mundong ito. So, at yung nakamamatay daw sa kanila ay hindi dahil kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bumawi ng buhay nila, kundi nasira lang daw sila dahil sa panahon. So, hindi nila kinikilala na si Allah yung bumabawi ng buhay nila dahil si Allah rin yung nagbigay buhay sa kanila. Ayon sa kanila, dahil sa panahon, no? Panahon yung kanilang kinikilala. So, dahil sa tagal ng panahon, ganyan daw yung natural na pagkakalikha sa lahat ng bagay. Dahil sa panahon, unti-unti ay humihina, nasisira kasama yung buhay ng tao. So, sabi ng Allah, at tunay nga na sila ay walang kaalaman tungkol dito. Sila ay nag-aakala lamang. So, yan ay mga akala lamang ng mga taong yan. Pero ang totoo, mali yung kanilang iniisip. Okay. Kaya't hindi sila tumanggi batay sa kaalamang nagturo sa kanila na tumanggi, ni batay sa pandinig, ni batay sa kaisipan, ni batay sa likas na katangian. So, wala silang may pangatwiran. Hindi nila pwedeng sabihin na ang pinagbabatayan namin ay ang aming kaalaman. Kasi ang kaalaman ay sumasalungat sa kanila. Ano yung kaalaman? Yung tunay na kaalaman nagpapatunay na mayroong kabilang buhay. Yun yung ilmu syara, kaalaman sa relihiyon. Maski na rin yung science ay na-prove na mayroong kabilang buhay. Pero nga lang, dahil sa ang mga taong ito ay bulag at sa katotohanan ay ginawa silang tuluyan ng Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila pwedeng ipangatwiran na ganito yung aming narinig o kaya ganito yung aming pag-iisip o kaya ang aming fitra dahil lahat ng yan ay sumasalungat sa kanila. Kasi kung gagamitin lamang nila yung tamang pakikinig nila, yung tamang likas na talino na ipinagkaloob sa kanila ng Allah, ay sasang-ayon sila sa katotohanan. Naalala ko yung kwento tuloy, yung isang kabilang sa kanilang scholar ay hinamon si Imam Abu Hanifa sa isang pagtatalo, sa isang debate hinggil sa usaping ito, sa pag-iiral ng Diyos. Okay, so hinamon niya si Imam Abu Hanifa. Sabi niya sa kamusliman, hinahamon ko ang kayo kung sino pinakamaalam sa inyo sa kasalukuyan na makipagdebate sa akin hinggil sa pag-iiral ng Diyos. So, ngayon, si Imam Abu Hanifa ay tinanggap yung hamon. No? Okay, so sabi ni Imam Abu Hanifa, dahil dyan ay mag-set tayo ng date, araw, at yung lugar. At dahil nga dumating na yung lugar at yung panahon, sabi hinahanap nitong mulhid, nitong yung atheist, si Imam Abu Hanifa, sabi niya, nasaan na ang inyong imam? Naduduwag na, no? Dahil nga hindi nakarating ngayon, so nagmamataas siya sa kamusliman.
nang dumating yung panahon na yun. Yun pala, hindi niya alam, sinadya ni Imam Hanifa na magpakahuli dahil mayroon siyang plano. Planado yung kanyang gagawin. So, ano yung plano ni Imam Hanifa? Nang dumating siya, nagmamadali, kunwari siya ay hingal na hingal, humihingi ng pasensya, sabi niya, ako ay humihingi sa inyo ng mga tao na dumalo sa lahat ng mga tagapakinig na dahil sa ako ay na-late. So, pakinggan niyo ang aking kwento, sabi niya. So, sabi niya sa kanyang kwento, dumating ako rito na nagmamadali na may mga pinagdaanang pagsubok. Dumaan ako sa isang ilog. Yung ilog na ito, sabi niya, ay malalim. Malakas ang pag-aragasan ng tubig. Hindi ko kayang lumangoy dito, sabi ni Imam Abu Hanifa. So, mayroong sa awa ng Diyos, sabi ni Imam Abu Hanifa, mayroong pagkakataon na ipinagkaloob ni Allah. May dumaan na isang troso. Napakalaking troso. Ang trosong ito ay papalapit sa akin. At hindi lang yun. Nang ito ay lumapit sa akin, nag-transform ito sa bangka. At ako ay kaniyang pinasakay hanggang sa makaabot sa kabilang baybay ng ilog. Alam niyo, sabi nung atheist, sinungaling ka. Sabi nung ikaw ay nagsisinungaling. Patunay na ikaw ay sinungaling. Hindi ka dapat nakausap, sabi niya. Papaano, sabi niya, nangyari ang yung kwento? Isang troso na walang nagmanipula, lumapit sa iyo. Isang troso na walang panday na gumuhit, naging bangka. Isang bangka na walang kapitan na nagtulak sa iyo patungo sa kabilang dako ng ilog. Lahat ng ito, sabi niya, ay hindi ka panipaniwala. Alam niyo kung ano yung sagot ni Imam Abu Hanifa? Sabi ni Imam Abu Hanifa, okay, kung ang mga bagay na ito na napakasimple, lahat ng mga binanggit ko ay hindi ka panipaniwala sa inyo, hindi ka panipaniwala sa iyo bilang mulhid, isang atheist, lalo pa kaya kung ang pag-uusapan natin ay yung pinakadakilang paksa, ang pag-iiral ni Allah, ang kanyang kapangyarihan sa paglikha ng sanlibutan, ang paglikha ni Allah sa lahat ng bagay. Kung hindi ka naniniwala sa napakasimpleng teolohiya na ito, how much more kung paniniwalaan mo pa ang Allah? So, yun, tumalikod na si Imam Abu Hanifa, sabi niya, ang taong ito, sabi ni Imam Abu Hanifa, ay hindi ka dapat nakausap dahil nga sa mga bagay na binigay niya ng pagsubok sa kanya. So, pinagtawanan sila ng mga kamusliman dahil nakuha nila yung punto ni Imam Abu Hanifa. Kasi, sa Quran kasi, ang mga atheista, tinuruan tayo ng Allah kung paano tayo makipag-usap sa kanila. Dalawa lang yung itatanong natin sa kanila. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na itanong natin sa kanila, am khuliqu min ghairi shay, am humul khaliqun. Sabihin mo, O Muhammad, na sila ba ay nilikha mula sa wala? So, kapag tinanong natin itong mga atheist na ito, kayo ba ay biglang sumulpot dito sa mundo na walang pinagmulan? Sasagot sila na, imposible yan. Kasi ayon sa aming paniniwala, ang isang bagay nalilikha mula sa isa pang bagay. So, itatanggi nila yon. Pangalawang tanong sa kanila ng Allah, am humul khaliqun? O kayo ba sa inyong mga sarili, nililikha nyo ang inyong mga sarili? Lalong imposible rin yun. Kasi, maski anong gawin ng isang tao, wala siyang kakayahan na lumikha ng may kaluluwa. Ni ibon nga, hindi natin kayang likhain. Ni lango nga, hindi natin kayang likhain. Sarili pa kaya natin? Kung wala sa dalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Na si Allah ang lumikha, naglalang sa lahat ng bagay. So, tanggapin nyo yung
pangatlo. Kung wala sa dalawa, ibig sabihin, tanggapin nyo yung pangatlo na si Allah ang lumikha, naglalang ng lahat ng bagay. Okay, sabi ng ating may akda, at dahil ang sa sinukod na ito at ang mga pangyayaring naganap dito ay patunay sa kaisahan ng Allah at sa kanyang pagkapanginoon, sapagkat ang nilikha ay nangangailangan ng tagapaglikha at ang mga pangyayari ay nangangailangan ng pangyayari. So oo nga naman, kung gagamitin natin yung likas na talino na pagkakalikha sa atin ng ang Allah, ang yung mga bagay-bagay dito sa mundo ay patunay na merong umiiral na tagapaglikha. Merong Allah, merong Diyos. Kasi tinatanggap natin yung teorya, itong sinasabi rito, na ang nilikha ay hindi pwedeng mangyari na ang nilikha, kundi ito ay nangangailangan ng tagapaglikha. Di ba? Pwede bang yung bagay ay biglang sumulpot na walang dahilan, walang naglalang rito? So, imposible yun. At lahat ng mga pangyayari nangangailangan ng nagpapangyari dito. So, pag sinabi nating umupo, so kailangan mayroong doer of the action. Mayroong taong umupo. So, hindi pwedeng mayroong verb na walang gumawa nito. Yung pag gumawa ka ng nag-construct ka ng pangungusap, pag mayroong hindi pwedeng walang subject. Ganon. So, sa common sense na pagkakalikha sa atin ng Allah ayon sa ating fitra ay tinatalima natin, tinatanggap natin ng lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo, ang stars, ang moon, ang araw, ang mga planeta, lahat yan ay mga tanda sa pag-iiral ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-iikot ng buong galaxy sa isang sistema, kung paano sila hindi nagkakasagupaan, ay dahil sa merong kumukontrol sa kanila. Meron naglalang sa kanila, lahat ng ito ay ganap na sumusuko, tumatalima, sumusunod sa kaisahan ng Allah. Ito yung tinatawag na al-Islam al-Aam, ang pangkalahatang pagsuko, na ito ay lahat ng nilalang ay sumusuko kay Allah, maski na ang mga kafir, yung tinatawag na general na pagsuko, lahat ng mga kafir, kabilang sila rito. Halimbawa, paano naging kabilang sila rito? Ang tao ba na kafir, kaya ba niyang pigilan yung kanyang pagtibok ng puso? Hindi. Di ba? Kaya mo bang pigilan yung paghaba ng yung buhok, ng yung kuko? Hindi. So, lahat ng ito dahil sa yung mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila kumikilala, sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung tinatawag na pangkalahatang pagsuko. Samantala, yung al-Islam al-Khas, yung special na pagsuko, ay ito lamang sa mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy rito ay yung mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dito sila ay sumusuko. Samantala, ang mga kafir ay binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng free will, yung kakayahang magpasya kung alin sa dalawa ang kanilang tatahakin. Kaya nga sinabi sa Quran na wahadainahum najdain, ipinakita namin sa kanila yung dalawang daan tungo sa paraiso at daan tungo sa impyerno. At ang tao at ang jinn lamang ang binigyan ng free will. Samantala, ang mga anghel, ang mga iba pang mga nilalang ay wala silang free will. Tao lang at saka yung jinn. So, ayon sa Sharia, sa pagsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong choice na pumili kung ano yung tatahakin natin. Samantala, doon sa mga amr kauni, ito yung mga kagustuhan ng Allah, kapasyahan ng Allah, ay wala tayong free will dito. Halimbawa, wala kang free will dito,
Nilikha ka ni Allah na lalaki, wala kang kakayahan maging babae. Ano man at man ang gawin mo, hindi ka magiging babae. Hindi ka magkakaroon ng matres. Never ka magkakaanak sa loob ng iyong sinapupunan. Kasi ganun ang pagkakalikha sa iyo ng Allah. Nilikha ni Allah ang mga bundok bilang matataas, wala tayong kakayahan tayo ng mga tao na gawing patag. So, yung mga yan, wala tayong free will dyan. Pero yung amrun syar'i, yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito tayo binigyan ng Allah ng free will. So, dito binanggit ng ating may akda yung dalil kung paano tayo makiusap, makipagdebate sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Narito yung verse sa Surah Tur 35 and 36, sinabi ng Allah, am khuliqu min ghairi shay am humu khaliqun am khalaqus samawati wal ard. O sila ba ay nilikha mula sa walang pinagmulang bagay? O sila ang mga tagapaglikha ng kanilang mga sarili-sarili? O sila ba ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan? Bagkus sila ay walang katiyakan sa paniniwala. Okay, merong isang sha'ir, isang makata. Sabi ng isang makatang ito, "Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid." At sa bawat bagay daw ay may tanda na siya na Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay na siya ay nag-iisa. Ano yung tinutukoy rito ng makatang ito? Halimbawa, yung manok. Di ba ayon sa likas na pagkakalikha ng Allah, sa manok na yan, kapag siya, ayon kay Imam Shafi'i, kapag ito ay uminom, kumain, sa pinakahuli, siya ay itinataas niya yung kanyang ulo sa langit. Nangangahulugan na si Allah ay nasa kataas-taasan, nangangahulugan na siya nagpapasalamat kay Allah, nangangahulugan na siya kumikilala sa kanyang tagapaglikha. So lahat ng bagay ay nagpapatunay na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa. Sabi pa ng ating may akda, dahil kinakailangan ang sagot sa katotohanan ito, naguluhan ng mga tumatangking ito sa pag-iiral ng tagapaglikha sa kanilang mga sagot. So, i-mention niya sa atin kung paano sumagot yung mga mulhid, yung mga test. Kaya't minsan ay sinasabi nila, ito, ang agham ay nagmula bilang resulta ng kalikasan na binubuo ng mismong mga bagay mula sa halaman, hayop, at mga bagay na walang buhay. Kaya't ang mga nilalang na ito sa kanila ay ang kalikasan. So, ito yung punto nila. Minsan, ang argumento nila, ang kalikasan o kaya ang agham. Yun daw yung lumikha sa mga bagay-bagay. Okay. At ito ang lumikha sa sarili nito. Minsan naman sinasabi nila, ito ay binubuo ng mga katangian at mga katangian ng mga bagay mula sa init, lamig, halumigmig, tuyot, at gaspang. At ang mga kakayahang ito mula sa pagkilos, paghinto, paglaki, pag-aasawa, at pagpaparami, ang mga katangian ito at ang mga kakayahang ito ang kalikasan sa kanilang pag-aakala at ito ang lumikha sa mga bagay. So, tingnan nyo kung ano yung mga reason nila, kung ano yung mga teorya nila na lumalabas. Sabi nila, dahil sa kalikasan. Yung iba naman dahil sa agham. Yung iba naman sinasabi dahil sa mga katangian na mayroong mainit, may malamig, may humalumigmig, may tagtuyot. Kaya lumalabas, nagre-resulta ito ng isa pang bagay. Okay, sinagot siya ng ating naiakda. At ito ay isang walang kabuluhang pahayag sa parihong pagpapakahulugan. Sapagkat ang kalikasan sa unang pagpapakahulugan, ayon sa kanilang sinasabi, ay magiging tagapaglikha at nilikha. Ang lupa ay lumikha sa lupa. Ang langit ay lumikha sa langit at iba pa. At ito ay imposible. At kung ang paglitaw ng paglikha mula sa kalikasan sa pagpapakahulugan na ito ay imposible, kung gayon ang pagiging imposible nito sa pangalawang pagpapakahulugan ay mas
matindi ang pagiging imposible. Sapagkat kung ang mismong bagay ay hindi kayang likhain ito, kung gayon, ang kawalan ng kakayahan ng katangian nito ay mas malamang sapagkat ang pag-iral ng katangian ay nakaugnay sa inilalarawan na pinagmumulan nito. Kaya paano ito nilikha samantalang ito ay nangangailangan nito? At kung napatunayan ng katibayan ng litaw ng inilalarawan, kung gayon ang paglitaw ng katangian ay kinakailangan din. At gayon din ang kalikasan ay walang kamalayan. Ito ay isang purong kasangkapan, kaya paano magmumula dito ang mga dakilang gawa na nasa sukdulan ng pagkamalikhain at pagiging perpekto at nasa sukdulan ng karunungan at nasa sukdulan ng pagkakaugnay. So sinasabi rito ng ating mayakda na imposible yung mga bagay na sinasabi nila dahil hindi naman ito nagtataglay ng pagiging perpekto, sukdulan ng pagkamalikhain, o di kaya pagkakaperpekto. Kasi alam mo, pag sinabi mo kasi na ang bagay, kaya nalikha ito dahil sa kalikasan, yung tinatawag nilang science, sa science, alam natin na bago nila sabihin yung isang teorya o kaya isang conclusion, dumadaan muna ito ng eksperimento. Kaya nga maraming pumapalpak sa experiment dahil hindi ito nagtataglay ng katangiang pagiging perpekto. Kaya dahil sa ganyang mga teorya nila, mga argumento nila, patunay lamang na hindi pwedeng ang isang bagay ang siyang lumikha ng isang bagay kasi wala siyang katangiang pagiging perpekto. At kabilang sa mga ateistang ito ang nagsasabi na ang mga nilalang na ito ay nagmumula sa pamamagitan ng pagkakataon. Sa kahulugang ang pagtitipon ng mga atomo at mga molekula sa pamamagitan ng pagkakataon ay humahantong sa paglitaw ng buhay nang walang pamamahala mula sa isang tagapaglikha at tagapamahala ng karunungan. So, meron ding isa sa mga atheist na ang kanya namang pananaw ay ang mga bagay ay nagmula raw sa isang pagkakataon. So, para bagang bigla na lang lumitaw yung isang bagay. Yun yung sinasabi nila na ang dahilan ay yung pagtitipon ng mga atoms o kaya mga molecules o kaya dahil sa pagkakataon na ito, nagre-resulta ng pag-iiral ng isang bagay. So, ganun naman yung isang lumalabas na argumento ng ateista. Sagot sa kanya ng may akda. At ito ay isang walang kabuluhang pahayag na tinutututulan ng mga kaisipan, yung mga may akal, at likas na katangian. Sapagkat kung titingnan mo ang organisadong sansinukob na ito, kasama ang mga kalangitan, lupa at mga paggalaw ng mga nilalang dito nang may ganitong katumpakan at kahangahangang organisasyon, malinaw sa iyo na hindi ito maaaring magmula maliban sa isang marunong na tagapaglikha. So, ganun yung sagot sa kanya ng may akda. Okay. So, mayroon siyang ginamit, kinut niya yung salita ni Imam Ibn Qayyim. Sabi ni Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, kaya tanungin mo ang mga ateista, tumatanggi sa Diyos. Ano ang masasabi mo sa isang umiikot na gulong sa isang ilog na ang mga kasangkapan nito ay mahusay na ginawa at ang pagkakabuo nito ay mahusay na isinaayos at ang mga kagamitan nito ay mahusay at ganap na tinansya. Kaya't hindi nakikita nang tumitingin dito ang anumang pagkukulang sa material nito ni sa anyo nito at ito ay inilagay sa isang malaking hardin na mayroong lahat ng uri ng mga prutas at pananim na dinidiligan ang pangangailangan nito. At sa harding yon ay mayroong nag-aayos ng kalat nito
at nagpapabuti sa pangangalaga at nag-aasikaso nito at gumagawa ng lahat ng mga kapakinabangan nito. Kaya't walang nawawala rito. At ang halaga nito ay hinahati sa panahon ng pag-aani sa pinakamahusay na paraan ayon sa kanilang pangangailangan at mga kinakailangan. Kaya't hinahati nito sa bawat uri nila ang nararapat dito. At hinahati nito ng ganitong palagi. Nakikita mo ba itong nagkataon lamang ng walang gumawa, walang pumili, walang nagpamahala, bagkus nagkataon lamang ang pag-iiral ng gulong na iyon at ng hardin at lahat ng iyon ng walang gumawa, walang nag-aalaga, walang nagpamahala. Ano kaya ang sasabihin sa iyo ng iyong isipan tungkol dyan kung ito ay totoo? At ano ang ipapayo nito sa iyo? At ano ang ituturo nito sa iyo? Ngunit mula sa karunungan ng makapangyarihan, ang marunong na kanyang nilikha ang mga bulag na puso na wala pang unawa, kaya't hindi nila nakikita ang mga kahangahangang tanda na ito, maliban sa paningin ng mga hayop, kaya ng kanyang nilikha ang mga mata na walang paningin. Hanggang dito yung kanyang sinabi. So, kinotes niya yung pangangatuwiran kung paano sila sagutin ni Imam Ibn al-Qayyim. Okay, so inshallah sa susunod, ang babasahin natin ay hinggil naman sa Tauhid al-Uluhiyah. So doon sa Tauhid al-Rububiyah, nalaman natin na ang mga tao ay nahati sa dalawa. Ang unang uri ng mga tao ay naniniwala sa pag-iiral ng Diyos at ang pangalawa namang uri ng mga tao ay mga tao na hindi naniniwala sa pag-iiral ng Diyos. At yung mga taong naniniwala sa pag-iiral ng Diyos ay sila tinatawag na mga Ahlul Kitab. Okay, sa susunod ay malalaman natin kung yung paniniwala sa Tauhid Rububiyya ay sapat na para tawaging Muslim ang isang tao. Kahit although hindi siya tumatanggap, naniniwala sa Tauhidul Uluhiyya at yung Tauhidul Asma'i o Sifat. Okay. Sino sa inyong may tanong? Brother, may mga tanong po dyan. Si Brother Pocholo, baka merong ano yan, si Brother Yusuf. Alam niyo mga kapatid, sa college ngayon, sa mga iba't ibang universidad, lalo na dyan sa atin sa Pilipinas, kailangan maging maingat yung mga kabataan kasi dumadami na ngayon yung mga atheist, yung mga propaganda nila, yung mga argumento nila, lahat mga tanong nila para guluhin yung likas na paglikha sa iyo ng Allah, yung fitra mo, no? So, mag-ingat tayo sa kanila kung wala tayong sapat na kaalaman para sa kasagutan ng kanilang syubhat, wag na lang tayo makilahok sa kanila. Kasi ang mga yan, meron silang inaaral. Talagang nag-aral sila ng, yung iba nag-aral pa ng filosofya, nag-aral pa ng psychology, para lang sa mga argument nila. Yung isa na yung sinasabi nila na to cease to believe, nakita mo na ba ang Diyos? Kung hindi mo nakita, bakit na pinaniniwalaan? Bakit sila naniniwala, Ustad, na ano? Kung ganun ang tanong nila, bakit sila naniniwala na may utak sila, hindi naman nila nakikita yung utak nila? Yun, tama. Meron ding Diba? tama kayo bro. Meron ding isang scholar sa panahon ng mga classic scholar, mga panahon na halimbawa ni na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ay nung nagtanong sa kanya, paano malaramdaman ni Shaitan yung kaparusahan sa impyerno? Na alam na natin, sabi niya, si Shaitan na nilikha mula sa apoy. Tapos yung apoy, pinasok mo sa isang apoy. Paano niya malalanghap yung parusa? O, di ba? Ganun sila mag-isip. Mga philosophical na mga tanong. Alam mo paano siya sinagot ng scholar? Kasi yung mga scholar natin, alhamdulillah, sa awa ng Allah, sa lawak ng kaalaman pinagkaloob sa kanila ng Quran at sa hadith, kaya nilang mag-istimbat, magpalabas ng kakaibang mga sagot. So, hinawakan niya sa pisngi yung nagsasalita. Sinampal niya. Nagulat yung nagtatanong. Bakit mo ko sinampal? Sabi niya, ikaw, nakaramdam ka ba ng sakit? Sabi niya, siyempre. Kaya ako nagulat eh. Sabi niya,
naniniwala ka na ang itong flesh natin nilikha mula sa lupa. At kung ito ay mula sa lupa, sinampal ko sa iyo, dapat hindi ka makaramdam ayon sa iyong teorya. Assalamualaikum Wala, Ustad. wala rin silang mga sagot. Ustad, baka may tanong po si Yusuf Andoy. Ano yung Ustad, tanong niyo? una po sa lada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. About po doon sa mga atheists, meron lang po akong gustong number one na itatanong sa kanila. Ewan ko lang po masasagot nila. Sige, share mo. Share ko po bakit sila hindi sila naniniwala sa Diyos? Pero bakit gumagawa pa rin sila ng kabutihan? Halimbawa ako, atheist ako. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero bakit gumagawa ako ng kabutihan? At bakit pinangangambahan kong gumawa ng masama? Di ba logical? Di ba, Ustad? Tama. Tama, di ba? Para saan pa kaya nga mo? Oo. Opo. Kaya yung mga yun, dapat maisip din nila bakit nabubuhay pa sila dito. Ito pa, pangalawang tanong sa kanila. Bakit nandito pa sila umiiral na gumagawa ng kabutihan? Di ba? Maraming ano sa kanila eh. Pwede natin tanong sa kanila bakit bakit nandito pa rin sila, di ba? Maraming ano sa kanila na hindi rin nila mapaliwanag sa sarili nila kung bakit hanggang ngayon. Mashallah. Ganda yung Bro, tanong mo una, bro. Maganda yung tanong mo. Parehas lang yung bro sa sa mga Kristiyano din. Di ba sinasabi ng Kristiyano, namatay daw si Jesus para tubusin ang lahat ng kasalanan ng nating mga sangkatauhan. Sin. Pero, di ba? maganda yung tanong niya kanina. Pero, Maganda yung tanong niya kanina. bakit pa sila gumagawa ng kabutihan? Para saan yung kabutihan kung tinubos na pala ni Jesus lahat ng kasalanan? Kahit anong gawin mo, kahit anong gagawin mong kasalanan, not counted na yun kasi tinubos na nga ni Jesus, di ba? Sabi nila. Di ba? Kung yun ang thinking, malabo talaga. Malabo talaga. Tama bro, tama. Ito pa meron pa. Tanungin natin sila. Naniniwala ba sila na meron silang tatay o nanay? Malamang sasagutin nila, oo, naniniwala ko na meron akong nanay. Pero hindi mo nakita. Pero maniniwala at maniniwala yan. parang great grandfather Pero Saka maganda yung bro, yung tanong mo kanina na bakit yung tao hindi sila kumikilala hindi nila kilala ang tagapaglikha. Pero bakit gumagawa pa rin sila ng kabutihan? Kasi pwede mo ba yung sagutin yung tanong niya kanina? Doon sa Barakallahu Fik. Yun na yung punto ni Jason kanina na para saan pa? Ano pa ang saysay ng kabutihan ng inyong mga humanitarian activities na hinahandog sa lahat, no? Kung ganon. Kasi nga ito, malinaw naman ayon sa verse na binanggit natin kanina na sa kabuturan ng kanilang puso, hindi nila maitanggi. Inaamin nila yan. Pero ang pinapahayag ng kanilang dila ay kasalungat ng anong nasa ilalim ng kanilang puso. Katulad ni Firaun, yung kanyang pananalita na ini-expose ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang totoo niyan, kaya ganyan yung kanilang lumalabas sa kanilang bibig kasi pagmamataas, kasi may mga kasalanan sila na hindi nila maiwan-iwan kaya hindi sila sumusunod sa mga propeta. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo yung sinabi ni Brother Yusuf kanina about doon sa original sin ng mga kakristyanuhan. Napakagandang yun, challenge sa mga kababayan natin, no? Yung original sin. Kailangan ipaliwanag natin sa kanila at maunawaan nila na sa ganyang paniniwala o doktrina
yung tinatawag na original sin, binibigyan nila o iniuugnay nila ang Diyos ng isang katangian na hindi naangkop sa Kanya. Ano yung katangian na yon? Yung kawalan ng hustisya. Kasi kung walang hustisya ang Diyos, dahil wala naman tayong kaparusahan, walang gantimpala sa kabilang buhay, walang impyerno, walang kasi tinubos lahat pantay-pantay na no? Kung gayon, bakit pa tayo nagpapahirap pumunta sa simbahan, Exactly. magbigay ng abuloy? Wala na Hmm. pantay-pantay na pala tayo. Kung ganun yung paniniwala nila. Bakit pa natin binibigyan ng pera si pare? Bakit nga mo po. sasabihin makasalanan ako kung hindi ako magbigay ng abuloy? Kung hindi ako magbigay ng tinubos na pala lahat. Pag sinabing tinubos, pantay-pantay ng mga tao. Para na silang Tapos meron pa, bagong tapos silang. meron pa ustad, 'di ba yung Mm. yung parang kung hindi ako nagkakamali, huling dalawang verses ng John, chapter John, nung nag-ano na si Jesus, nung after na niya nabuhay na siyang muli. Nung nabuhay na siyang muli, sinabi niya sa mga apostoles niya na kayo na ang magpapatawad sa mga taong nagkakasala sa inyo. Bakit niya yun sinabi sa mga apostoles kung tinubos niya na lahat ang kasalanan sa mga sanlibutan? Bakit niya sasabihin sa mga apostoles yun? Di ba? Sobrang labo talaga eh. Sobrang labo talaga. Kaya Talagang napakaraming contradiction sa kanilang pangaral. kahit anong balibaliktad ang ano ko, ano nga eh, para inaaway na nga ako ng mga kamag-anak ko eh pagdating sa ano, yung nagsasalita ako kasi maano ako magsalita eh, talagang madiin eh. Kahit yung lola ko nga ngayon, naiinis na sa akin kasi yung pamilya ko, yung mag-ina ko, pinauwi ko na ng Bohol sa lola ko kasi wala na makakasama yung lola ko. Ayaw kasi nila buksan yung kanilang likas na talinong ipinagkaloob sa kanila ng Allah. Kahit sila yung mga doktorate na, kahit sila ay mga abogado na, mga inhinero na, ayaw talaga nila buksan, ano? Hindi talaga kasi ano eh, sa kanila yung makamundo eh. Kumbaga, Makamundo wala pa lang. sa kanila yung ano, bro, yung gabay. Diba? Tunay Kaya na ang yun Allah, yung lagi ko pinagdadasal. tunay na ang Nasal. Allah ang magbibigay ng gabay sa bawat nilikha. No? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay ng gabay sa bawat nilikha. Sa bawat tao. Yun yung lagi kong sa sinasabi. mundo. Sinasabi ko sa mga pamilya ko na So, ako nagsasabi lang ako, nagsishare lang ako sa inyo, pero hindi ako yung magbubukas ng isip at puso ninyo, hindi ako. Ako nagsasabi lang ako kasi galing ako diyan eh. Sabi ko galing ako diyan, nagbabasa nung bata ako, bro. Alas 5 na madaling araw nagrorosaryo kami ng lola ko. Tapos gabi bago matulog, nagrorosaryo pa rin kami. Grade 2 hanggang grade 5. Ng Allah ay walang makapagliligaw. Balit kung sino man ang ayaw, umbaga, naligaw sapagkat ayaw niya ng gabay, hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa Allah. No? Subhanallah. Subhanallah. Sinabi yan ng Allah sa Quran. Subhanallah. Basta mag-focus lang kayo sa tauhid kapag nakikipag-usap kayo sa kanila. I-master nyo yung Suratul Ikhlas, yung tafsir ng Suratul Ikhlas. Napaka sapat na yun sa pakikipag-usap sa mga kababayan natin, mga kamag-anak, malalapit na kamag-anak natin. Yung pagmumulat sa kanilang puso, sa kaisipan about sa tauhid. Tunay na sa ating mga balik Islam, kagaya natin mga bro, tunay na unang pagsubok na darating sa atin yung ating pamilya. Nagtaas si Jacob ba? Si Jacob nagtaas ang kamay. Pagsubok na papasok sa atin yung ating pamilya. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum po. Waalaikum salam warahmatullah. Speak. Out of topic naman yung out of topic naman yung sasabihin. May tanong lang ako, curious lang ako dito. Halimbawa,
sa Pilipinas, umuwi na kami ng mag-asawa, umuwi ng asawa ko. Tapos, di ba, mayroong ano doon, OB, o yung nagpapaanak. Paano kung lalaki yung doktor? Paano ko ba siya doon? Kasi hindi naman yun mark, di ba? Papatingnan ko ba siya doon? Sa, Hindi ko sinabi ko. narinig ng maayos. Ano yung meron Naintindihan sinabi ko Nas? yung tanong niya, sir, yung Ano yun? halimbawa yung Paano? asawa niya Paliwanag mo nga. manganganak, tapos lalaki yung magpapaanak, papayag ba daw siya? Papayag ba daw o ano daw ba yung gagawin niya? Sinasabi niyo yung doktor. Yung Yes. mga doktor sa Sa paanakan, anak. Ustad. Naku, wag bro, wag kang pumayag. Wag. Kahit yung OB, kahit Maki- yung OB, Marami po sa Obigaini, atin ng mga obigaini. obigaini ng mga Muslima. Marami tayong choice. paano kung ano, nandyan na yung manganganak na, no choice na, manganganak na, paano ba, ano bang dapat natin gawin? Kung manganganak na yung asawa ko, halimbawa. Kung nandun na tayo sa conclusion na na siya in charge yung doktor. emergency, ibang usapan yon. Pero ang tanong, paano mo pinaghahandaan yung emergency na alam Yes. mo hinaharap Manganganak mo? na yung misis mo. Merong Siyempre. incoming emergency. Ang responsible mo ngayon is paano mo siya ngayon haharapin, paghahandaan. Pero yung usapin naman na nandyan na ang emergency na hindi mo na napigilan kasi biglaan, wala sa timing, wala sa pag-aakala, ibang usapan yon. Dalawa kasi yan eh. Meron kang pananagutan sa iyong responsable at meron namang usapin na tunay na emergency na biglang dumating na wala sa timing. So yung totoong emergency, alam natin na ang kaida, ang prinsipyo, meron tayong prinsipyo sa Islam na ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ang emergency ay pinapayagan ang ilan sa mga ipinagbabawal hanggat sa makamtan o makamit mo yung maresolve mo yung suliranin. Yun alam yan sa fiqh, sa sharia, sa batas, yung principle na yan, no? Yung emergency pinapayagan niya ilan sa mga pinagbabawal hanggat sa makamtan mo yung maresolve mo yung problema. Ang tinutukoy na emergency ay yung 5 bagay na dumating yung Islam na pinapangalagahan. Kabilang rito yung pamilya, yung dangal, yung sarili natin, yung kaisipan natin, yung kayamanan natin. 5 yun. Pang-5 yung ating din o yung ating Islam, yung relihiyon. So ano man yung nakakapinsala nito ay haram. Kaya inoobligahan tayo na pangalagahan natin ito. Ngayon, kung sakali dumating biglaan, wala sa tamang oras, hindi na paghandaan na yung emergency na yan, at isa sa 5 nabanggit ang mapipinsala, yun, doon applicable yung teorya na pinahintulutan ng emergency yung ilan sa mga bagay-bagay na ipinagbawal sa Islam. Like for instance, ang taong naglalakbay sa disyerto, meron siyang baon, pero nag-short. Hindi niya inaakala na hindi sapat yun doon sa kanyang paruroonan. Naghanda siya. Alam niya yung ginawa niya, pinaghandaan nga niya eh. Pero biglang, nag-short. Sa walang kadahilanan, hindi niya lubos, hindi niya sinasadya na walang mainom, na walang makain. Yun, emergency yan. Kasi yung kanyang sarili ngayon yung nasa critical. So, ang sabi ng Sharia, dahil sa principle na yun, pinahintulutan siya sa mga bagay na ilan sa mga pinagbabawal sa Islam. So, kung maghanap man siya at wala siyang nahanap maliban sa ipinagbabawal, tulad ng baboy. So, dito, ina-allowed siya na kumain ng baboy hanggang sa siya ay makasurvive patungo doon sa kanyang paruroonan. Pero, siya naman ngayon yung nakakaalam kung ilang kapiraso bagay na
kukunin niya doon sa ipinagbabawal para makarating siya doon sa kanyang paroroonan. So, kung halimbawa meron din siyang another choice, doon siya sa pinakamaliit na kasalanan. Like for instance, ang nakita niya ay baboy at patay na manok, hindi kinatay sa paraan ng Islam. Hindi binanggit dito yung Bismillah. Kung nakakita siya, ganyan, dalawa. Yung isa, manok, namatay. Yung isa, baboy. Alin dito yung kanyang pipiliin? So, Manok. pipiliin niya yung manok. Kasi yung manok, kaya naman siya naging haram kasi hindi siya kinatay Nakatay sa sa paraan ng pangmaraan. Islam. Oo. Sa maliit na ano Samantala na lang, yung Ustad. baboy ay by itself Iniharam na. najis. Oo. So sa kanya Mm. sarili Ustad, mismo najis. Oo. Ustad, out of topic, may tatanong ako pero mahalaga kasi to kasi tungkol sa anak ko ba? Mm. Kasi uuwi ako next July. Yung anak ko kasi 5 years old na pero hindi ko pa napaakika. Actually parang nung nagkasal kami ni Mrs. parang binasbasan yun ni Ustad yung nagkasal sa amin. Pero hindi ko nagawa yung 'di ba Walima. magkakatay ng kambing ganyan. Mm. So ilan ilan nga yung ilan nga yung dapat kong ikatay doon para sa anak ko? Sa Babae, lalaki. lalaking anak, kung ito ay boy, Babae. dalawa. Kung ito ay girl, isa. Isa lang. Isang kambing. At ang kambing na ito ay Ipami kung ito ay tupa, magkaiba doon sa kambing sa tupa. Sa tupa, at least 6 na buwan yung edad niya. Kambing. Oo. Hindi, di ba yung ang iniisip ko kasi maraming kambing yung tuwing ko eh. Mm. Iniisip ko magpakatay ako ng isa, ibigay ko doon sa masjid. Tapos magkatay din ako ng dalawa doon, panghanda ko Pwede, doon sa bahay. nasa sa inyo yun. At least dalawa. Kung kaya mo dalawa, kung hindi mo kaya dalawa, at least isa. Kung ito ay lalaki. Kung babae, isa lang. Isa lang. Pero kung gusto mo So naman yung magpakain lang, walang problema, magpakain ka lang. yun nga yung plano ko, isa, nagpaano na ako, sabi ko, okay, litabi mo ako ng 3 diyan. Kasi marami siyang kambing eh. Kasi yung isa, bala ko talaga, ipamigay ko talaga. Dapat kasi sa kapis ko yan gagawin. Kaso nga, pinauwi ko na yung mag-ina ko dun sa Bohol. Nandun na sila ngayon. So, yun, dun na yung ano ko. So, ang ano ko, yung isa, papakatay ko, pamigay ko dun sa masjid. Tapos dun Pwede. sa bahay, okay lang naman yun, ano? Walang namang problema doon. More than Okay. one, pwede rin. Pero pag babae, di ba babae yung anak ko, ano, babaeng kambing din ang dapat bilhin ko or ano? Walang specific na Walang kasanila. Okay. Okay. Ayun lang Kahit naman, saan yun sa lang. dalawa. Salamat. Mashallah. Tuwing ano ba to? Tuwing Webes na tong ano mo, Ustad? Wednesday. Yes. Ay, Wednesday Wednesday. to Tuwing Wednesday. Wednesday. Walang ibang move. Walang ibang subject. Kayo, kung magdadag kayo ng isang araw. Maganda Pero, sana, Chef, yung logo. Isang araw lang talaga ang lecture mo, Ustad, sa ano? Gawin mo ng 2 araw kasi nag-request ako kay boss ng laptop ngayon. masama. Nag-request ako kayo, sabi ko, sir, baka Maganda, pwede mo akong sir. bilan ng laptop para sa pag-aaral ko. Yung nayadig. Ustad, may tanong si Ustad. Si Jason Ustad, may tanong. Fadal. Mga kapatid, gusto ko lang maano yung sinabi ni Ustad. Tama po ba yung sinabi ni Ustad yung mga atheists, dumadami na sa atin? May alin? mga organisasyon ngayon dyan. Okay. Ang target nila yung mga estudyante. Ang ano ko lang po, Ustad, masabi ko po, payo sa aking sarili at payo sa ating lahat. Payo, mga magkakapatid sa Islam. Pag-aralan natin ang akida ng mabuti.
Yan kasi yung Ah. pinakamahalaga. Bakit? Bakit po natin kailangan pag-aralan yung akida? Kapag alam natin yung akida natin, yung ating akida, paniniwala sa Allah, hindi, kasi yung mga yan, yung mga titiis na yan, kayang-kaya nilang bilugin, paikutin yung ulo ng mga Kristiyano, ng mga kupar. Pero, Mm. ang Muslim, hindi nila kayang paikutin. Kasi bakit? Ang, ang Islam kompleto eh. Alam Malinaw. natin yung akida natin eh. Mm. Ito pa yung Malinaw talaga. ito yung madalas nilang sabihin, bakit nilikha ng Diyos nyo yung ganito? Samantalang nakakapinsala naman. So, Mm. kung hindi natin alam yung akida natin, hindi natin pinag-aaralan ng Islam, maaaring mabilog nila tayo. Yan yung Totoo. mga madalas nilang Meron silang strategy. nakalaan ng mga tanong. Kaya Kaya sarap tayo, balik-balikan itong na to, pag-aralan natin kurso na to. pag-aralan natin ng akida. At Pag saka mag-aral tayo ng Islam, karagdagan sa sinabi Basag. ni Jason, kapag ang taong hindi nag-aral ng akida, dinaanan siya ng mga pagsubok sa buhay. Wala kumbot. Allahu alam kung papasa siya. Wala ka alam. Nangyari na Bumabalik. yan sa ilan sa mga na-encounter natin, mga kilalang mga ngaral, mga daya, Ay, mula parang- sa ibang parang fresh na sinubok fresh ng pa sa akin panahon. yung ustad ah. Subhanallah, dahil sa nag-shortcut siya. Ano ibig sabihin nag-shortcut? Hindi siya nag-aral ng Islam, tumalon siya doon, naging daya na siya. Hindi pwede Kasi pare nga naman kasi, di ba? Hindi pwede magdaya na hindi ka muna mag-aral. Ano yung totoo Kahit mo? pare ka noon nandito ka, bumalik ka dito sa ibaba kasi wala ka Balik namang alam sa oo. Islam. Wala Oh. ka namang alam sa Islam. Tama yan, totoo yan. Alam niyo yung 6 pillars of faith, yung pang-anim, ito yung pinakamatindi mga kapatid. Paniniwala sa tadhana. Oo. Papasa ka sa al-iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawmil akhir. Pagdating dito sa al-qadar, khairihi wa syarrihi, ito yung pinakamatindi. Dito tayo talaga, kumbaga, sa dito makikilala kung sinong tunay na Muslim sa tunay na hindi Muslim. Pero, ang tanong, gugustuhin ba ni Allah na pahirapan ng isang Muslim? Hindi. Ang totoo niyan, kaya tayo binibigyan ng pagsubok para maiangat yung level mo. So, ito kabutihan. Halimbawa, bigyan tayo ng halimbawa. Ito, common sense to. Hindi na ako gagamit sa Quran Hadith. Ito, isipin nyo na lang. Ang bato, sa paningin ng mga tao, pare-pareho. Pag lumabas ka sa kalsada, nakakita ka ng bato, walang halaga yan sa paningin ng tao. Bato yan eh. Pero alam nyo ba na may mga bato na naging mas mahalaga kaysa sa kapwa nila bato? Sa anong dahilan? Kasi dumaan sila ng matindi. Like for example, gold. Ang ginto, nagmula sa bato. Paano siya naging ginto? Inihaw muna siya ng inihaw, kung paano siya ginawa ng mga gumagawa nito. Matinding init yung proseso, pinagdaanan ng ginto bago siya naging ginto. So nung lumabas, naging ginto, ngayon dahil sa mga pinagdaanan niya, sasabihin mo ba na ang ginto ay kahalintulad ng bato sa halaga? Hindi na. So ganyan din yung mananampalataya. Once na ikaw ay binigyan pagsubok ng Allah, tapos sa awa ng Allah, pananalig mo sa Kanya, pagtitiwala mo sa Kanya, lumakas ang iyong pananampalataya, pumasa ka rito. Doon sa pagpasa mo sa pagsubok na yun, hindi na ikaw yung dati. Mas mataas na ngayon yung level mo. At dahil mas mataas na ang level mo ngayon, maghanda ka ulit dahil meron na naman panibagong mas matinding pagsubok. Kasi ang pagsusulit ng grade 1 ay hindi kasulad ng pagsusulit ng grade 6. Magkapareho ba sila mga kapatid? Yung test ni graduating student na pupil na grade 6, yung mga exam niya, pareho ba doon sa sinasagot ng grade 1? Hindi, di ba? Ngayon, papasok na naman siya ng high school. Tapos gagraduate na naman siya. Yung test niya doon, pareho ba doon sa grade 6?
Hindi. So ganun din, habang tumatagal tayo bilang Muslim, hindi dahil gusto tayo pahirapan ni Allah, dahil maliban sa kung gusto sa atin ni Allah na maiangat yung ating level ng pananampalataya. Yung kahit yun lang yung isipin nyo. Huwag kayong mawala ng pagsasabihin nyo, bakit ako ganito? Buti pa nung hindi ako nagsasala, ang dami-dami kong pera, ang dami-dami kong biyaya. Pero nung ako nagsasala, ganito nangyari. Subhanallah. Nagsalita ka ngayon ng mga salita na hindi mo alam, ikababagsak ng iyong pananampalataya. Di ba maraming ganyan mga kapatid? Nagrereklamo, sinasabi, buti pa nung hindi ako nagsasala. Kaliwat kanan yung biyaya dumarating sa akin. Nung nag-istikama ako sa landas ng Allah, binawi yung aking kalabaw. Nasunog yung aking pwesto. Namatay yung aking anak. Ganun yung mga salita ng iba. Na kung saan babalikan niya yung pinaka-basic. Kaya nga tayo nag-aaral lang akida kasi binabalik tayo sa basic na katuruan ng Islam. Ano yung pinaka-basic? Paniniwala sa kapalaran. Mabuti man o hindi, paniniwala sa qadar. Papaalam na po ako ha. Jazakumullah khairan jazak. Kaya sa mga kapatid natin, pwede na kayong mauna. Salamat. Kahit yun lang isipin nyo. So, alhamdulillah, kaya nandito tayo. So, ito yung mga nire-remind lagi sa atin. Babalik tayo sa pinaka-basic na pagtuturo sa Islam na siya magiging pundasyon natin, ikaka-survive natin dito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay. So, mga kapatid, pasensya na kayo kung napahaba yung ating usapin. Inshallah, sa susunod ulit. Baka alam ko mahalaga sa inyo mga oras nyo. Yung iba pagod pa, yung iba So, jazakumullah khairan. Hilingin natin nawa sa Allah subhanahu wa ta'ala na habang tayo ay nabubuhay, tumatagal tayo sa pananampalatayang Islam at nagiging matibay ang ating pananampalataya kay Allah. So, basahin natin yung ating kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Nasyadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.